po ang tanong ng Pilipino at kasama po natin ang ating dalawang mahuhusay na mga abogado. Attorney Marian, maraming salamat. Tito Val. Attorney Raffy, maraming salamat. Reklamo kami, magre-reklamo kami. Ito yung ginagawa nyo, sobra naman eh. Wala naman sa ayos yun eh. Hindi kayo marunong maawa sa amin. Ito ang pinagkakitaan na namin. Ito pinaghanap buhay namin ho. Baka pwedeng umalis na ho kayo. Baka pwedeng umalis na ho kayo. Ang tigas naman ang mukha nyo. Punta tayo dun sa unang katanungan, tanong ng Pilipino. Sino sa kanilang dalawa yung nagmamaneho, kasi yung point of view, nagmamaneho, tapos kadalasan boses lamang yung may-ari ng palay. Tama ba ako? Yes. Okay. Sino sa kanilang dalawa ang nasa tama at sino ang may maling katwiran ayon sa batas? Pag may kumestyon, may laban ba ang magsasaka? Meron talaga tayong batas na nagbabawal sa pagpapatuyo ng kahit anong ani or crops, 'di ba? So kasama na po yung palay. DPWH Department Order number 73 series of 2014. And pwede din po silang maka-violate ng Land Transportation and Traffic Code. Sandali, dun sa DPWH, Attorney Marian, ano ang sinasabi ng Bawal. batas ba yun? Department Order. Department Opo. Order, ang sabi ng DPWH ay... Bawal daw magpatuyo ng any ani crop po Okay. sa kalsada. Ang dahilan noon ay... Kasi makaka-obstruct po Okay. ng daanan. Kasi syempre, ang kalsada natin, para talaga yun sa motorista, di ba, Tito Boy? Okay. So pag naglagay kasi tayo ng palay sa isang gilid, parang nagkakaroon ng nuisance eh. So, obstruction. Public safety concern siya. Yes. Tama. Di mo makita, masagasaan mo, Correct. dumulas yung sasakyan mo. Alright. And then, kailangan iwasan ng mga motorista din. So, pwede pong magkaroon ng aksidente. So, iniiwasan Okay. as much as possible. You're going to another point. Nabanggit ko din, Tito Boy, na sa may batas pa tayo, yung Land Transportation and Traffic Code. Sinasabi din na yung pagpapatuyo ng palay is pwedeng pumasok sa obstruction of traffic. And meron din tayo sa Civil Code na sinasabi na ang public road ay for public purpose only. So Okay. pag ginamit to for private, hindi siya pwede. So, magkakaroon ng violation. So, tingin ko kasi, Tito Boy, ako kasi parang medyo hati yung damdamin ko dito sa video Bilang na to. person, no? Yes, bilang isang abogado. Legally, sabihin natin, may right, may nasa tama yung motorista. Kasi totoo naman, may nag-violate ang ating mga magsasaka, no? Pero, hindi naman masama, di ba, Tito Boy, na maging compassionate naman tayo, maging mabait. Kasi, tayo, binibigyan naman natin ng parang karangalan or, di ba, pagkilalas ang ating mga magsasaka. Maano ba namang, wag nating parkan yung kung saan sila nagpapatuloy ng palay. Okay. Ako naman, walang lugar ho kasi eh. Wala ho kasing space, it's a problem of space, na pwedeng gamitin ng mga magsasaka. So again, ang aking pananaw ay this must be viewed by government and managers in towns and cities from the point of view of serbisyo ng pamahalaan sa bayan, sa magsasaka. Tulungan nyo kami. Kung saan namin ibibilad, will you offer us itong mga ginawa niyong basketball courts? Pwede ba natin tingnan in that perspective? Yes. Oo, public service yan eh. Kaya, hindi lamang yung kasalanan ng magsasaka ang tingnan, pero paano nyo matutulungan yung mga magsasaka because walang spasyo na pwede nilang pagbilaran ng palay. I just wanted to make that point. Actually, maganda yung point mo, Tito Boy, sa dagdag lang ako doon. I think what you're highlighting is the context behind the decision. Yes. Bakit siya naglagay ng palay doon? And dapat yung mga polisiya natin, mga proyekto natin, very much rooted doon sa context o realidad ng mga normal na tao. Kasi kung magpapatayo tayo ng flood control o kaya ng ibang infrastruktura, pero hindi naman natin kinonsider yung context, yung realidad nila. Kagaya niya na patayo tayo ng kung ano-ano, hindi naman natin alam na kailangan nila ng lugar na sa magpapatuyo. So, Tama ka doon. Ang pangalawang tanong ng Pilipino ay ano ang pananagutan kung may masira o matapakan na palay dahil sa parking ng kotse? Actually, Tito Boy, sa batas kasi natin, an illegal act cannot claim
cannot claim. Right. Oo, okay. Cannot give rise. Cannot give rise to a valid claim. Correct. So, kasi once na naglagay ka ng palay kasi sa kalsada, Tito Boy, ina-assume mo kasi yung risk eh. So, if ever may masira, dahil nga alam naman natin na pinagbabawal, hindi tayo makakahingi. Yun ay naiintindihan ko. Yes, hindi tayo makakahingi. Ulitin natin yan, Attorney Marian, pag illegal, let's be very direct about it. Pag illegal ang iyong ginawa, hindi ka pwede mag-claim ng anything that is legal Yes. in terms of protection. Okay. Narito po ang pangatlong tanong ng Pilipino. Ano ang violations ng dalawa at ano ang mga karampatang parusa sa kanila? Yun, Tito Boy, kung ang nabanggit ko nga po, kung nag-violate talaga itong mga magsasaka, pwede silang makasuhan ng obstruction of traffic, pwede din pong parang public nuisance. Damages doon Yeah, sa pagsira pwede. ng palay. Kung Sa mapatunay, sa motorista. Oo, sa motorista. Tapos kung makita rin na malisyoso yung pagkakasira ng palay, para sa akin, pwede din criminal to, so may karapatang kulong. Yun. Yung paninigaw, Tito Boy, pwede kasi siyang pumasok din sa unjust vexation. Okay. So, kailangan aralin talaga ito dahil tama ka doon, Attorney Raf, na yung nakita natin ay maaaring hindi kabuuan na ng kwentong ito. Tayo nagre-react lamang doon sa ating napanood. Responsibilidad, inuulit ko, ng Estado ang aralin, pangalagaan ang kapakanan ng tao.